Kakit-akit na musika, matapang na inumin ay pinalaganap sa gitna ng mga anak ni Cain. Nagsusuot sila ng makukulay na damit. Ang mga anak ni Seth ay nakamasid ng may mga matang nananabik. Tumalikod sila sa marunong na payo. Bumaba sila mula sa bundok patungo sa libis ng kasamaan. Hindi na nila muling maaakyat ang bundok. Matapos bumaba si Cain sa lupain ng maitim na lupa at dumami ang kanyang mga anak doon. May isa sa kanila na ang pangalan ay Ginon, anak ni Lamed, siyang bulag na pumatay kay Cain. Ngunit tungkol kay Ginon na ito, pumasok si Satanas sa kanya noong kanyang kabataan. At gumawa siya ng iba't ikang trumpeta at tambule at mga instrumentong de cuerdas, pompiyang at salterio at lira at alpa at plauta. At tinugtog niya ang mga ito sa lahat ng oras at bawat sandali. At nang tinugtog niya ang mga ito, pumasok si Satanas sa mga iyon. Kaya't mula sa mga tunog ng mga ito ay naririnig ang magaganda at matatamis na himig na nakaakit ng puso. Pagkatapos siya'y nagtipon ng mga pangkat ng mga tao upang tumugtog ng mga ito. At nang sila'y tumugtog, ito'y lubos na nagustuhan ng mga anak ni Cain, na nagningas sa kasalanan sa kanilang sarili at nagliyab na parang apoy. Samantalang pinagningas ni Satanas ang kanilang mga puso, ang isa sa iba, at pinasidhi ang pita sa kanila. Itinuro rin ni Satanas kay Ginon kung paano gumawa ng matapang na inumin mula sa mais. At ang Ginon na ito ay nagtitipon ng mga pangkat sa mga inuman at inilagay sa kanilang mga kamay ang lahat ng uri ng prutas at bulaklak, at sila'y nag-inuman ng magkakasama. Sa ganitong paraan, pinarami ni Ginon ang kasalanan ng lubha. Nagpakita rin siya ng kapalaluan at tinuruan ng mga anak ni Cain na gumawa ng lahat ng uri ng kasuklam-suklam na kalikuan na hindi nila nalalaman at hinikayat sila sa maraming gawain na hindi nila alam noon. Pagkatapos si Satanas, nang makita niyang sumunod sila kay Ginon at nakinig sa kanya, sa lahat ng sinasabi niya ay lubos na nagalak. Pinainam ang pangunawa ni Ginon hanggang sa kumuha ito ng bakal at gawin itong mga sandata ng digmaan. At nang sila ay lasing, dumami ang puot at pagpatay sa kanila. Ginamit ng isang tao ang karahasan laban sa kapwa upang turuan siya ng kasamaan. Kinukuha ang kanyang mga anak at tinudungisan ang mga ito sa harap niya. At nang makita ng mga tao na sila'y natalo, at makita ang iba na hindi napasuko ang mga napagtagumpay,
lumapit kay Ginon, nagkalong sa kanya at ginawa sila ni Ginon na kanyang mga kasabuan. Hanggang naong tumidhi ng lubhang ang kapatatan sa kanila, hanggang sa isang lalaki ay mag-asawa ng kanyang sariling kapatid na babae o anak na babae o inang ang tibabaw. Anak na babae ng kapatid na babaeng ang kanyang ama, kaya't wala nang pagtatangi ng relasyon at hindi na nila alam kung ano ang kasamaan. Ngunit gumawa sila ng masama at ang lupa ay nadungisan ng kasalanan at ginambala nila ang alahaya na hukom na lumalang sa kanila. Ngunit si Ginon ay muling nagtipon ng mga pangkat-pangkat na tumutugtog ng mga tambuli at ng lahat ng iba pang instrumentong nabanggit na sa paanan banal na bundok. At ginawa nila ito upang ang mga anak ni Seth na nasa banal na bundok